pwede pa rin silang mag-relay ng information sa immune system natin na may foreign invader. Kunwari, yun nga yung example ko na infect tayo ng SRUs, no? Kasi parang mas mabilis yung response ng immune system natin. Kailangan ba kung ito yung may infection, aantayin pa ba dapat yung neutrophils and macrophage para bago makapag-mediate ng response? So masyadong matagal. Kaya lahat ng cells ng katawan natin, merong MHC class 1 for antigen presentation. So lahat ng nucleated cells, once they are infected by pathogen, ipe-present nila yon via MHC class 1. Ito, ang ginagawa niya is antigen presentation. Kanino niya ipe-present? Cytotoxic T-cell. Parang gagawin ni cytotoxic T-cell, papatayin niya yung nucleated cell na infected ng pathogen. Kasi yung infected pathogen ay yung infected na cell na yon is abnormal na. Dapat nang ma-eliminate sa katawan natin. Okay? So another one is MHC class 2. Ito naman ay makikita lang natin sa mga APCs. Yung mga antigen presenting cell. Ito na sila dendritic cell and macrophage. Sila lang yung may ganito. Kanino nila ipe-present? Kay T helper cell. So, kunwari, may infection ulit. So, nakapasok ulit sa SRUs. So, this time, pupunta na dun sa site ng infection, sila macrophage. Kunwari, si macrophage is talagang kaya niyang i-eliminate agad yung offending pathogen via phagocytosis. So, i-digest niya, kukuha siya ng antigen, ng part ng pathogen na yon, ipe-present niya sa mga T helper cell via MHC class 2. So, alam natin, ang mga antigen presenting cell ay part ng innate immune system. Ang T helper cell ay part ng adaptive immune system, di ba? In short, yung antigen presentation links innate kay adaptive immune system. So, kaya nagkakaroon ng adaptive immune response because of antigen presentation. Kaya siya very important process. So, kunwari, nandun na sa site of infection, pinagocytose ni macrophage yung mga pathogens, no? I-digest niya yon, kukuha siya ng antigen, via MHC class 2, ipe-present na kay T helper cell. Ano kayong gagawin ni T helper cell? I-activate niya na ngayon, kunwari, si B cell. Diba? Kaya siya T helper eh. Pwede siyang mag-activate, pwede niyang i-help si B cell to activate. So once activated, magiging na itong plasma cell na magagawa ng antibodies, di ba? Or pwede rin memory cell. So nakuha nyo, once sa may infection pala tayo, may nakakapasok na katawan, ang first line of defense ay mga innate immune system na cells sila, macrophage nga. Kaya nilang patayin via phagocytosis. Pero, para makilala ng katawan pa natin, next time na mangyari ulit yung infection, alam na ng katawan natin yung gagawin, pwede niyang i-present sa adaptive immune system, specifically kay T helper cell, no? Via antigen presentation ng MHC class 2. So, si T helper cell, activate niya si B cell para mag-differentiate siya into plasma cell that could produce antibodies para ma-eliminate yung pathogen. Also, a memory B cell that would then remember yung pathogen na yun. So, di ba ang galing? Kasi connect sila. Ayan. Ito ay ano lang yan, summary lang. So, kunwari ito yung immune cell natin, kung MHC class 1, yun ay pine-present sa mga cytotoxic T cell. Ang nakakapag-present ay lahat ng nucleated cell.
Sa MHC class 2, ang pwede mag-present ay antigen presenting cell, pinapresent sa T helper cell. Okay? Ang action ng cytotoxic T cell, again, direct attack via production of enzymes, mga chemicals, cytokines. Ang T helper cell, no, humoral, pwedeng production of cytokine para ma-activate yung mga B cells. And, I mean, again, ito kasi is direct, di ba? Ito is yung pwedeng gumamit na ang antibodies. Ay, marami pala. Marami-rami pero saglit na lang. Ito, kasi very interesting ang mga dendritic cell. Sila yung sa antigen presenting cells, may kakaiba silang nagagawa, which is cross-presentation. Again, ang dendritic cell, di ba yung antigen presenting cell? Kapag antigen presenting cell, kanino dapat nila i-present? Ay via which MHC yung pag-present nila? Di ba MHC class 2 dapat ang gagamitin niya? Pero, ang dendritic cell, yung mga professional dendritic cell, pwede silang mag-undergo ng cross-presentation. Cross. Para mas mabilis. Kasi nga naman, kung gagamitin pa nila itong method na ito, matagal yung pag-produce ng antibodies. Unlike kay cytotoxic T cell. So sa dendritic T cell, pwede siyang gumamit ng MHC class 1 para ang i-activate niya ay cytotoxic T cell. So mas mabilis ang immune response. By the way, kung naririnig niyo yung mga CD8, CD4, ang MHC class 2 pinapresent niya sa CD8, ay CD4. Ito ang sa CD8. Ito yung mga molecules dun sa cells natin. Nandito rin yan. Ayan. Kapag MHC class 2, CD4. Kapag MHC class 1 ay CD8. So kaya yung HIV, di ba ang ina-attack ng HIV ay CD8 ba? CD8, CD4. Ang alin? Ito ay mga molecules na present sa mga cells. CD ay cluster of differentiation na present dun sa cells ng, sa surface ng cells natin. Ayun o, like this one. Ibig sabihin, ang cytotoxic T cell ay may CD4 sa surface niya. Ang cytotoxic T cell ay may CD8 sa surface ng cell niya. Ang T helper cell may CD4 sa surface ng cell niya. Ang ina-attack nga ng HIV ay ito, CD4. Check mo kung baka nire-record pa natin ni Jaime sa beta at maya sa information. CD4, HIV. Hindi ako nakakapag-function ng ganito eh. Yung maaga. Kaya kung... Tama. Ang ina-attack ng HIV, no, yung HIV na yung virus, ay mga CD4 Pati sa cells. anak, yung ganun daw. Kaya tingnan nyo, kapag yung isang tao is may HIV, bababa yung kanyang CD4, bababa yung T helper cell niya. Kaya prone siya sa secondary infection kasi hindi niya kaya mag-produce ng antibodies. Diba? Weakened, immunocompromised. Ayan, ano pa yung next? Ayan, yan, ito yung same lang rin yan yung mga pinagsasabi ko. Ito yung cell-mediated naman in terms of cytotoxic T cells. Ito, last na yan. So yung acquired immunity natin, pwede siyang natural or artificial. Natural, ibig sabihin na-expose tayo naturally, kaya na-activate yung acquired. Di ba ang acquired immunity, ma-acquire lang natin siya via exposure sa pathogen. So natural is na-expose tayo naturally dun sa pathogen. Active, nag-develop ka ng immune response mo, ito yung pinaka-natural way, yung active immunity. Na-expose ka dun sa pathogen, kaya nagkaroon ka ng acquired immunity.
Passive immunity is galing from another person na na-expose din naturally. Kunwari si mother, di ba na-expose siya naturally sa pathogen? So may immunity na siya against sa pathogen. Yung immunity na yon, pwede niyang ibigay sa anak niya via breastfeeding. Kaya very important na nagbe-breastfeed yung mga mothers kasi binibigyan niya rin ng immunity yung baby niya. So parehas yun ay natural immunity. Artificial, kasi ini-induce talaga natin artificially yung Yung ano daw? wala akong maisip. Sige, assignment ko. Hindi, assignment ko sa sarili ko. I-relay ko sa inyo next meeting. Artificial. So, artificial meaning to say, sinadya tayong ma-expose dun sa pathogen. Active. So, tayo ay in-expose, say for example, sa attenuated na virus. Kaya tayo nagkaroon ng acquired immunity dun sa virus na yon. So, hindi tayo na-expose naturally sa environment dun kay virus. Sinadyang expose sa atin yung virus para magkaroon tayo ng acquired immunity. Passive naman is, kunwari from other person na mayroong mayroong artificial immunity, pinasa rin sa kanya from that person to another person. So basta again, natural, ito yung naturally na na-expose tayo sa pathogen. Artificial, yung sinasadyang expose sa atin yung pathogen para mag-develop tayo ng acquired immunity. Ayan, last na yan.